Nag-abstain na lang po si Tito Sen para hindi na daw po magkahati-hati ang ating bansa. Ang cause po ng pagkahati-hati, malinaw po yung mga Duterte. Kasi sila yung nanggugulo, si Sara Duterte. Yun ang hindi makita ng karamihan po. Eh sabi nga natin, pag ganyan po, mag-resolusyon na rin po kayo mga senador para po sa house arrest na lang ni Tebes. Kasi si Arnie Tebes, at least mga 10 lang yata yung alleged murdered po. Yung biktima po ng pagpatay, 10 lang yun as compared sa 30,000. Nakita ninyo? O di pwede na siguro yung abogado ni Arnie Tebes mag-request din ng resolution from the Senate para impluensyahan yung korte. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung mga senador pala. Senador ni Digong, kahit pala yung 20th Congress po, pinamumugaran ng mga senador ni Digong. Nagpasa ng resolusyon requesting the ICC, mga kababayan, na i-house arrest na lang si Digong for humanitarian reason. Saan ka nakakita mga kababayan na yung akusado sa crimes against humanity, kung saan ang sabi, umaabot sa more than 30,000 yung namatay sa AJK, kailangan mong bigyan ng humanitarian consideration. Yung human rights violator mga kababayan, in effect, gusto ng mga senador ni Digong na bigyan ng humanitarian consideration. That is a great irony mga kababayan of ironies sa mundong ibabaw. Human rights violator, bibigyan mo ng human rights consideration. O diba? So concern sila sa human rights. Itong mga senador na to, ni Digong, wala silang paki doon sa mga na-AJ case. Nakasama sa mga na-AJ case mga kababayan, mga bata. Nakita ninyo kung gaano kasama yung Senado natin ngayon. Kaya dapat talaga itong Senado, i-abolish na lang. Mag-unicameral system na lang po tayo dito sa ating bansa kasi infected ang ating Senate ng mga aliporis ni Digong. You see, nakala natin yung bagong Senado, matitino na rin yung majority. Tingnan ninyo, voting 15 affirmative, 3 negative, and 2 abstentions, the Senate adopts on Wednesday a resolution requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Duterte under house arrest for humanitarian reasons. Only Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Imbam Aquino voted against the resolution. Ito na lang yung natitirang matitino. Senate President Tito Soto and Senator Raffy Tulfo abstain. Ito yung nominal voting mga kababayan. Mga bumotong yes, si Gatchalian, si Ejercito, si Ligarda, si Lacson, si Tulfo, si Erwin Tulfo yan, si Villar, siyam yung mga sponsors. Yung mga nasa minority na siyam, Subiri, Marcolita, Marcos, Cayetano, Padilla, De La Rosa, Villanueva, Estrada, Go. Ang nag-abstain si Tito Sen, tapos si Raffy Tulfo. Absent naman mga kababayan si Lito Lapid, si Pia Cayetano, si Cynthia Villar, Camille Villar, tapos si Escudero. Kita ninyo, ang klase ng Senado, mayroon po tayo. Wala silang paki sa mga biktima. Ang sa kanila, politika. Ito yung naging pahayag ni Senate President Tito Sen. To afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health while taking into consideration the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity. I am supportive of any efforts to bring home PRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention.
nag-abstain na lang po si Tito Sen para hindi na daw po magkahati-hati ang ating bansa. Ang cause po ng pagkahati-hati, malinaw po yung mga Duterte. Kasi sila yung nanggugulo, si Sara Duterte. Yun ang hindi makita ng karamihan po. Sabi nga natin, pag ganyan po, mag-resolusyon na rin po kayo mga senador para po sa house arrest na lang ni Tebes. Kasi si Arnie Tebes, at least mga 10 lang yata yung alleged murdered po. Yung biktima po ng pagpatay, 10 lang yun as compared sa 30,000. Nakita ninyo? O di pwede na siguro yung abogado ni Arnie Tebes mag-request din ng resolution from the Senate para impluensyahan yung korte. Di ba? Yun ang intention po ng Senate resolution. Impluensyahan yung ICC. Kaya lang, siyempre, yung ICC, hindi man po yun na-impluensyahan. Kaya ito po, nonsense. Yung resolution nila, just a scrap of paper po. Ayan o, the ICC is a judicial institution. It is not a political institution, and as a judicial institution, there are independent and impartial judges elected by 125 states parties. These judges will only deliver justice. They don't take any political considerations into account when they are deliberating about important judicial matters. Sabi po yan ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, responding to DDS allegation of ICC Marcos collusion in Duterte's case. Pinalabas niya itong statement noong September 23, 2025. Walang epekto yung ICC request nila, yung resolution po ng Senado. Sayang lang na nagpasa sila. Ilagay pa nila sa kahihiyan, mga kababayan, yung mismong institution, yung Senado. And I think lalong bababa po yung bababa yung ratings ng Senado dahil sa kanilang sariling kagagawan. Sinisira nila yung imahe. Imagine, Senado ka, mangingialam ka sa trabaho ng isang judicial institution tulad ng ICC. So pati si Kibuloy, pwede na kayo mag-resolusyon. I-house arrest na lang si Kibuloy, si Tebes. Mas naman mababa yung kanilang kasalanan kaysa sa AJK ng previous administration. Tama? Libo-libo yung namatay. At proud pa siya sa kill. So, ibig sabihin, proud din kayo na mga senador na pumirma dito sa resolusyon, kumampi sa resolusyon, nag-sponsor ng resolusyon. Pag ganon, lahat ng may kasong murder dito sa Pilipinas na hindi pa po, mga kababayan, nasisentensyahan under trial, pwede na rin sila na mag-request sa Senado ng resolusyon para lahat sila palabasin na, i-house arrest na lang lahat. Kasi kung pwede pala sa inyong paniwala, pwede kay Digong, bakit hindi pwede sa ordinaryong may mga kasong murder? Tama po? So yun ang gawin po ninyo, mga kapamilya, ng may mga kasong murder dito sa Pilipinas. Mag-request kayo ng resolusyon. Pag hindi kayo pinagbigyan ng mga senador, pagsasasapakin ninyo, sapakin na ninyo. O diba? Bakit pwede kay Digong magresolusyon sila? Crimes against humanity. 3 counts of murder ang pinail na kaso sa kanya. Pagkatapos sa inyong mga ordinaryong mamamayan na may kasong murder, hindi pa man po nasisintensyahan. Hindi pwede mag-request ng resolution para impluensyahan yung judge na palabasin na muna habang naghintay ng sentensya. Di ba pa? Ganon ang epekto nito, mga kababayan. Sabi ko nga, kung talagang mahal na mahal ninyo for humanitarian consideration, i-revise ninyo yung resolution ninyo. Sabihin ninyo, pag nag-interim release, i-custody na lang ng Senado para maalagaan ng gusto ni Bongo, ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, ni Amy Marcos. Kasama pa yung 11 senators na dumagdag. 15 sila na dumagdag sa pumirma, nag-approve sa resolution requesting for the interim release. Sa Senado na lang ninyo i-custody para 24/7 mag-caregiver kayo kay Digong. Kasi may reklamo yon, may ingrown toenail. O di pati paglinis ng kuko, kayo nang gumawa. Di ba? Kasi hero sa inyo, si Digong. Yun na po ang i-request ninyo. Yan kung pagbibigyan kayo. Sa tingin natin, malabo. Ito yung sabi, reaction mga kababayan yan, Attorney Cristina Conti.
ICC Assistant to Counsel. Sabi niya, the Senate as an institution is not in any way involved in the ICC process. And it is unclear how the resolution will be communicated to the International Court. Anong gagawin ninyo? Papadala ninyo si Amy Marcos, si Bongo, si Robin, si Bato, para i-hand over ang inyong Senate resolution o i-mail ninyo sa address ng ICC para mabasa ng mga ICC judges. Alam nga naman i-constro ninyo sa embassy na galit nga yung mga Duterte na binisita ng embassy officials for welfare check. Kasi ang akusasyon nila, kasama daw si Trillanes. Wala man doon daw si Trillanes, hindi man kasama. Pumunta lang doon si Trillanes, nangaasar. Chinig ni Trillanes kasi, kung isusunod na si Bongo, ang sabi, isusunod na si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Pati si Abayalde, mga 2026 daw, next year. So, 3 months from now, maghintay-hintay tayo. Ang susunod daw na i-issuean ng warrant of arrest through Interpol itong tatlong personalities. Sabi yan po ni Trillanes. Galing siya doon eh. So ito yung sabi ni Attorney Conte. Tinawag ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conte na counterproductive ang inadapt na Senate Resolution number 144 na naghihikayat sa Senado na i-request sa International Criminal Court ang house arrest para kay dating Pangulong Digong. Sabi ni Conte, tanging matters of facts anya at batas lang ang ginagamit ng ICC sa pag-evaluate sa request para sa interim release at adjournment sa kaso ni Duterte. Unless the Senate has direct knowledge of Rodrigo Duterte's physical and mental health, then the resolution will be mere political noise, sabi po ni Conte. Pinonto rin niyang may isang senador na nag-sponsor ng resolusyon na posibleng kabilang sa co-perpetrators sa crimes against humanity case ng dating Pangulo. Si Bato ang minimin niya. Mari din umanong mag-backfire ito, lalo't mari itong ituring ng ICC bilang political intrusion at patunay na may significant political clout pa rin ang mga Duterte. Madaling sabi, imbis pagbigyan yung interim release, hindi na lang kasi pinakita kung gaano pa ma-impluensya sa politika ng ating bansa, sa Senado lalo na, si dating Pangulong Digong. O di wow, imbis mapabuti, napasama patuloy. Hindi kasi ninyo pinag-iisipan ang implication. You see? Siyempre, yun ang magiging reading. Pag-justify yung pag-oppose ng prosecution ng mga abogado, ng mga biktima ng crimes against humanity. Tamaan niya talaga yung justification nila na dapat huwag pagbigyan. Pati niya Senado, yung Senado pala niya ng Pilipinas, tuta ng mga Duterte. Yan ang lalabas mga kababayan. Sabi ni Lorenzo Palon, Conte is right. The Senate gesture may look compassionate on the surface, but in substance, it weakens Duterte's position. If the goal is mercy, it must come through proper legal channels, not through political influence. Otherwise, it could do more harm than good to Duterte and to the integrity of the justice system. Magiging bad president po siya. Kaya malabo po. So lahat na lang pwedeng gawin na mangialam ang isang political institution tulad ng Senado ng Pilipinas or other countries. Influensyahan ang mga desisyon ng mga ICC judges. Hindi nag-iisip yung mga sponsors, yung siyam na mga senador, pati yung nag-approve na mga senador from the majority coalition. Nakisama pa kayo sa katarantaduan nito. Hindi siya makakatulong. Lalong idiniin ninyo si Digong sa inyong mga pinagagawa. Tulad ng sinabi ni Sara, i-jailbreak na anya natin ito. Kahit pa joke-joke niya yon, nakarating yon sa nakarating yon sa mga ICC judges. At itong pag-away-away ng mga DDS doon sa nag-uupakan sila doon sa Duterte Street, lalo na dinidinin niyo si Digong. Ang ibig sabihin, talaga niyang kampo ng mga Duterte, magugulo. Dapat niya talaga nito, bigyan ng tamang leksyon. O di ba, mga kababayan, napasama pa yung imahe ng ating bansa. Kasi lumalabas yung mga Pilipino palaaway. Nakita ninyo doon yung nag-uupakan yung mga vloggers nandun sa Duterte Street. Munti ka nang arestuhin ng Dutch police.
Sige, diretso lang po ninyo yung mga panggugulo. Lahat yan bubuelta sa sa inyong iniidolo. Sabi ni Patrick Silvihan Monhe, ICC equals politics, ikis. ICC equals justice, check. Sabi ni Timico, the Philippine Senate can make a request or recommendation, but it has no legal power to force the ICC to place Duterte under house arrest. That decision belongs exclusively to the ICC judges. Correct. At kung bibigyan man halimbawa ng interim release, nasabi yung host country na pwedeng tumanggap sa kanya, yung Netherlands mismo. Halimbawa doon, pagbigyan. Ang base niyan, yung medical condition mula sa mga doktor. After na magsailalim siya sa check-up, thorough check-up ng mga doktor doon sa ICC, hindi dahil po sa resolusyon ng Senado. Baga pag halimbawa pinagbigyan, i-claim ninyo na ang credit sa inyo, pinagbigyan yung inyong resolution of request, address to the ICC, malabo po yan. Baka yun ang gusto ninyong palabasin. Pagbibigyan niya sa tingin natin. Pagbibigyan. Resolution na tayo para ang datingan niya, powerful institution ng Senado at powerful institution ng mga members na pro-Duterte. Sindakin natin anya yung Marcos administration. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Sa merito sila, magdidesisyon base sa merito at ebidensya in facts, hindi dahil sa resolusyon ninyo. Ang resolusyon ninyo, wala mang kwenta yan. Nilagay lang ninyo sa in bad light, ang Senado. Imagine, gusto ninyong bigyan ng humanitarian consideration ang isang tao na akusado sa 3 counts of murder, crimes against humanity, na ang mga biktima, hindi man foreigner, ang biktima, kapwa natin mga Filipino. So kayo, nagre-represent kayo sa isang tao na dating leader. Hindi kayo nagre-represent sa ating mga mamamayang Filipino. Yan po ang lumalabas sa ating mga senador ngayon. Itong 15 mga senador. Wala kayong paki sa kalagayan at nararamdaman ng mga biktima. Doon lang kayo sa inyong politika. Ang tawag niyan, selfish interest ninyo lang. Selfish interest lang ninyo yung inyong iniisip. Wala kayong paki sa kalagayan ng mga mamamayang Filipino, mga ordinary Filipinos. Ayan man lang po mga kababayan ang ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley from Australia po. Yung mga gusto na mag-try po nito, mag-message na lang kayo sa akin. O gusto ninyo magnegosyo, message kayo sa aking anak Chris Maravillas sa Facebook. So lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.